Palapit na yung ating inaantay ng halos lahat ng UAAP fans, especially yung mga scholar ng bayan at yung mga Lasaliano, the Game 3 of the UAAP Season 86 Finals. Yan yung pag-uusapan natin sa panibagong episode ng License to Shoot podcast. Kasama nyo kami, Miggy C. Kasama ko si William Go. Pag-usapan na natin yung ating episode ngayon. Pero before anything else pala, please like, share, and subscribe to our channel. And yung konting tulong nyo na yan, napakalaking tulong na sa amin. So, finals ng UAAP ngayon. And surprisingly, hindi lang yung men's basketball yung merong game 3 ng finals. Dahil yung women's basketball then will be game 3. NU Lady Bulldogs versus USD Growling Tigresses ba or Lady Tigresses? Basta yung USD Growling basketball Tigresses. team nila. Yun. So yung dalawang yan, for me siguro hot take ko lang sa akin to. Mas malaki at stake dun sa women's basketball kasi itong NU, yung dynasty nila, yung nakasalalay dun sa game 3. Sa bagay. Yun din kasi parang sa ano. Ikaw ba, hindi mo ba masyado napapanood or hindi mo tinitignan yung women's basketball at all? Hindi naman sa hindi ko tinitignan. Sadyang wala lang talaga ako masyadong time na makaano sa women's basketball. Although sinusupport ko naman from afar. Pero kasi sa women's kasi 'di ba umaga sila. So parang medyo hindi ko masyadong hindi ko masyadong mapanood kasi syempre nasa trabaho ako, nasa office ako ganyan. So more on sa men's lang talaga. Yung may kahit papaano at least tapos na yung office hours by the time na men's basketball na. So yun, actually lang, pinag-usapan na natin yung women's basketball kasi aside from the men's basketball na majority ng episode content natin, yun yung pag-uusapan natin. Napaka-importante din talaga yung yung women's game for Wednesday. Especially NU Lady Bulldogs, simula naging fan ata ako ng UAAP. Sila na yung champion. So ngayon, back against the wall na sila. And yun yung parang siguro sa maybe majority of our fans also here in the License to Shoot podcast, men's basketball yung inaabangan. But basically, let's just support the women's basketball kasi for sure maganda din panoodin yan. Ako kasi invested ako ng slide kasi nung nagsulat ako for UAP women's yung parati ko nasusulatan. So kahit pa paano Sa Plaridel? Sa Plaridel, unang article ko women's basketball. So and then kahit pa paano morning kasi yun eh. So naaabangan ko kasi ginagawa ko pag Wednesday, wala akong pasok eh. Nagkakating ka lang eh. Hindi ako nagkakating. Gusto mo send ko sa schedule ko. Wait lang guys, by the way, time out. Yung Plaridel pala, pinag-usapan naming Plaridel is yung Tagalog na school paper sa Lasal, which nagsulat nga siya dun. So yun lang. Pero anything, parang hindi na masyado malihis. So yun, supportahan lang natin yung women's basketball if may mga fans di ba? Think this is a good also content para pag-usapan yun. Pero at the same time, yung mga fans natin, yung mga viewers na nanonood na here for the men's content, men's basketball na episode, supportahan lang din natin yung women's if may time kayo on Wednesday. Tsaka yung rin kasi sa women's din kasi parang rin ngayon mas umaangat na sila dito sa Philippines, 'di ba? Alam natin sa like sa way back before na nasabi na ang basketball panlalaki lang yan, pang mga brusko lang yan. Pero ngayon gone are the days na yun eh. 'Di ba? Na mas na-embrace na natin yung women's basketball, in which ako super na-appreciate ko rin kasi kahit papaano may bagong flavor of basketball dito sa Philippines. Well, at least for college pa lang naman. Since hindi pa masyadong yung pro, or may pro na ba sa women's basketball dito? Wala pa naman, no? Alam ko meron pero hindi ko siya nasubaybayan eh. Kasi before nung medyo mga 2021 nata, nagkaroon nata ng parang pro league. May mga draft pa nga nangyari nun eh. Pero hindi ko na nakita kung paano nag-pan out yung ligang yun. Yun na nga. So parang, well, sure naman ako. I mean, with the rise of women's basketball, at least in college, sure naman ako na patuloy yung magbi-build up pagdating ng pro. 'Di ba? So, yeah, maybe maybe hindi pa natin nakikita ngayon, but sure ako someday, so like maybe years from now,
'di ba? Maganda kung the sooner the better, pero I'm not just hopeful but I'm sure na magkakaroon din ng ano, parang women's pro league na angat dito sa Pinas. Siyempre naman. I think yun naman talaga yung plano, especially with the growing women's basketball here in college hoops, 'di ba? So yun naman talaga yung plano para lalong Mm. malago yung ating women's basketball here in the Philippines. Pero I think ayun, yung NU versus UST aabangan natin yon. Pero I think we should also now move on to our main topic of this game, which is the game 3 of UP versus Lasal. So, Oh, yung game 2, aaminin ko hindi ko masyado pinanood, nasa labas ako no'n. And the same time medyo kinakabahan ako for DLSU kasi parang grabe yung ginawa sa kanila nung game 1 eh. So parang hindi ko ma-picture out kung paano sila babangon. So medyo from time to time chine-check ko lang yung score tsaka konting plays. Pero ikaw sabi mo nga napanood mo. So ano yung mga three things na nakita mo agad na nakita mong ginawang maganda ng both teams or ginawang hindi maganda ng ah, either both of the teams din? okay, so bago natin simulan 'yan 'no, gusto ko lang din i-share na all game long, as in like sobrang kinakabahan ako, na sobrang tense na tense ako ganyan. Well, UP Ateneo nga lang yung kinakabahan na ako, hindi naman ako nag-aral sa either schools. Paano pa kaya ngayon na sa Lasal, 'di ba, siyempre alumni tayo. So, as in all game long kinakabahan talaga ako kasi game 1 tinambakan tayo ng 30, and then game 2 nung nag-start, 'di ba, 12-2 bigla yung start, sabi ko patay ito. As in medyo alam ko maaga pa lang pero parang pumapasok sa isip ko na ito na naman ata 'to, yung parang tulad ng nangyari nung game 1 mauulit-ulit. Pero thankfully, 'di ba, nakapag-pick up sila, and nung tinambakan na nila, ah, yun na-sustain nila yung malaking kalamangan, and nakapag-ano, hanggang sa final buzzer. Pero ako, since yun nga napanood ko yung from start to finish, ang pinaka na ano, ang ganda ng ginawa ni ano, ni yung si Escandor. Bro, nag-breakout si Escandor, as in solid. Lalo na yung parang dalawang Tat threes siya, pero prior Dalawa to or that, tatlo long. oo, Noong una tatlo same pero quarter like yan, eh. naging ano pala, na stepping pala yung una niya. So, nabawasan ng 1 point yun. Pero grabe, parang kasi nag-start siya nun eh. Kasi nag-gulat ako off the bench si KQ. Pero looking at it, ang ganda pala ng move. 'Di ba? And yun talaga yung well, siya nag-best player nun eh, in which deservingly so. Kasi pare ano talaga ako, parang siya yung nagbigay ng hope, 'di ba? Tapos si si Motor Mike, bro. Motor Mike was everywhere. Tapos yung parang isang naka-breakaway siya tapos biglang dinakdak niya. Ang Okay, grabe, okay. Nakita ko yung 'di ba? highlight na yan, pero underrated yung highlight na yun, eh, pero malupit Mm, yan. grabe talaga, as in, no, biglang tumalon ng ano. Tapos yung isa pa, actually, wait, dagdag ko yung, ay, hindi, si mamaya, UP yun eh. Si Lasal muna tayo. Si Evan Nelly, 'di ba? Hindi siya masyadong nakascore, 4 points lang siya noon eh. Pero tignan mo yung 12 rebounds, 10 assists, 5 steals. Tapos yung block niya, yung one block niya, yun yung ano, for the buzzer ni Cancino. Yun yung sabi ko. Kasi kinakabahan ako pag magba-buzzer beater UP eh. Baka yun yung mag-start ng run, like momentum, tapos biglang mag-run, then masilat pa nila yung laro. Pero Anong quarter yan? to end the third. Kasi Okay, yung okay. second kay So, Alarcon yun eh. Pero yun na nga, si ano din, ah, si yeah, actually yun naman yung top 3 na nag-stand out. Well, at least for me, 'di ba? KQ hindi masyadong ano, well, he played well, pag ano, pero pag titingin sa stat sheet ka lang titingin, hindi mo mararamdaman, pero nakakuha ng maganda rin yung napakita ni KQ sa ano, hustle, tsaka yung ano, basta more on intangible si KQ nung game 2 eh. Then si ano din, Joshua David din pala. Joshua David, X Factor.
Raven may solid may a few good runs. At saka si CJ Austria, yun din, underrated player of the game nung CJ Austria for Lasal nung game na yun for me. Yun, actually lang, ako hindi ko napanood, pero yung mga sinabi mo, it's parang, yun yung mga nakita ko din naman kahit paano sa stats. And to sum it all up lang naman, I will just add an information na baka makatulong or trivia kung ganun nga ba tatawagin. Pero yung, di ba, full UAAP season long, medyo kinokoin natin tong DLSU na parang sila yung Denver Nuggets Denver Nuggets ng UAAP. And sabihin natin na si KQ parang si Jokic, si Nelly parang si Murray, si Gordon naman para si Phillips. si Phillips. Etong game na to, tong finals game 2 nila, it feels like the game 4 of the NBA finals ng Denver Nuggets versus Heat. At bakit ko kinumpare yun? Kasi yung game 4 ng Denver versus Heat, yung umariba para sa kanila is yung mga bench players nila. Yung tumulong on the offensive load, yung mga sila Bruce Brown, Aaron Gordon. At in this game 2 din ng game 2 naman ng UAAP, ganun din yung nangyari. Si Escandor, si David, si Austria yung leading scorers for DLSU. Definitely hindi yan yung tatlong nasa hindi yan yung tatlong nasa scouting report for UP, di ba? So parang ganun din yung bench unit helping definitely yung mga main guys. Or hindi pala bench unit rather, yung mga supporting crew ng DLSU helping the main guys na like sila Nelly and Yambao. Especially to add lang din, si Nelly hindi pa siya nakaka-double figures in this final series. Ilang So points ba siya yung game medyo 1? 8 lang ata siya. Basta wala siyang double digits nun. Yun yung tinignan ko eh. Then si KQ, hindi ko sure kung ano yung average niya all season long. Pero parang hindi niya pa naaabot yung average niya in points Kasi 11 points lang siya nung first game. Then this game ata 9 points lang siya. 9 lang siya. So si KQ parang yung pa natin to parang we would like something more for our reigning MVP. Especially going to game 3. So yun, going to game 3 na yung pag-uusapan natin. What are your expectations coming from this much anticipated do or die game for both of these teams? Ito ang dikita na talaga kasi kung titignan mo, 'di ba? Yung game 1, masama gising ng Lasal. Diba? Para talagang control lang ng talaga ng Lasal yung laro eh. Hindi, UP UP yung pala, may control. UP. Oh, UP. Then Lasal, puro turnovers and their shots weren't falling. Yan. Nung game 2, baliktad. Lasal yung may control. Diba? Especially nung second quarter ng UP, 2 field goals lang sila. The rest puro free throws na yung yung points nila, and then basta second and third 11 points each lang sila. So yun yung and then yun pa, fouled out pa si Malik after a solid start. Ang ganda na start niya, parang 5 out of 5 or 6 out of 6 ata siya to start the game eh. 'Di ba? So parang pero yun nga, na fouled out lang. So dun yung at saka yun nga, foul trouble din siya. Kaya parang hindi masyadong ramdam yung dominance, if that's what you call it, ni Diouf. And then I think for all series long naman, hindi, sorry pero all series long, hindi naman super hindi man, parang medyo nalilimitahan si Diop because of his foul trouble. And kung titignan mo, yun yung simula first round pa lang ng DLSU versus UP. Ganun talaga yung game plan ng DLSU. si And nagugulat Diouf ako talaga. na 3 beses na nilang nagtapat this season. Pero yun pa rin yung nagagawa pa rin ng tama ng DLSU to exploit Diop's sa kanyang tendency to be or to get foul trouble. So yun yung nangyayari. Pero kudos na lang din to the guys who steps up for UP. Especially yung rookie nila na si Luis Pablo nung game 1. Hindi siya tawag doon, blue chip recruit yan ng LSGH. Definitely offensive scorer yan. 'Di ba? Yung parang ganun yung binabrand sa kanya, pero nung game 1 nakikipagkiskisan ng mukha kay Mike Phillips, nang iinis kay KQ, kay Phillips. So nakita mo yung yung parang
ano tawag dun, nag full 360 siya from number 1 Oo. scorer to definitely solid role player for his team. So, ang galing nung rookie yun. So, yun. Yung si ano din, tapos si Abadiano din, hindi masyadong ramdam, pero nung Mm. game 1, nag-tweet pa nga ako nun, Jerry Baroque. Kasi sobrang baroka ng laro ni Abadiano nun eh. Sinabi ko rin sa group chat natin yun, yung Jerry Baroka. Oo, Di ba? masyado kang masyado kang natutuwa masyado kang natutuwa dun sa comp, eh, sa Kasi comp na yun. parang galing talaga ni Abadiano. Mm. Sobrang nabilib ako kay Magaling naman Abadiano talaga si nun. Abadiano, pero ako gusto ko lang Jerry Di ba? Abadiano. Parang Kaya nga, gusto ko i-ano, pero uwitin niya hindi kasi, yung ano niya, hindi kasi may nag ano sa kanya na Baroka 2.0 eh. May nagsabi ng Baroka 2.0 si sino Abadiano naman, before. Nakalimutan ko sa sino tweet eh. lang. Ewan ko sa tweet or like sa napanood ko sa YouTube, basta may nagsabi na parang Baroka si Abadiano. Tapos yun yan, nung game 1 dun ko na, nung fully napanood ko si Abadiano, sabi ko, oo nga no, parang Baroka talaga, yung pesky defender, can score at will, tapos kaya rin mag point guard kahit dos naman talaga si Abadiano. And then si ano rin, si Cancino, actually si CJ hindi gano'n kaganda rin yung nagawa niya, eh. Tapos si ano rin, si Harold steady pa rin, eh. Yun yung ano, for me, brightest spot si Harold nun, eh. Kahit nga actually last year pa nga yun, eh. Parang sinasabi ko pa nga nun last year, like yung against Ateneo, kung nag-champion sila nun si Harold yung MVP, eh. Then Kasi siya yung nag-spark nung ano, eh, nung big play kung kahit na-overcome ng nung UP game yun. 1, hindi kahit nung game 1, Ah, clutch, sobrang clutch din ni Harold dun, eh. So yun, and then 21 ba ata siya nung game 1 ngayon, 21, 22. 21, best player siya, Yun nga, 21. gano'n kadami, gano'n ka ano, parang si Harold kasi, nagiging na-e-embrace niya na yung pagiging veterano tsaka yung star role, yung well at least yung the star role sa UP. And then sa ano rin, si Francis Lopez, though nagka-flu daw siya prior to game 2. I forgot saan ko nabasa, basta reliable source. I think si Naveen ata. Parang inano siya eh. Sinabi na he could miss the game dahil may flu siya. And si ano rin, si JD, maganda yung ginawa niya. Raylan Torres, which by the way, quick kwento ko lang yung sa ano, yung kay Raylan Torres tsaka kay Evan Nelly. Yung Sige, yung ano yun? away. Hindi mo napanood yun? Yung parang mag-aaway Hindi. sana sila, Sabi 'di ko ba? nga hindi ko napanood yung game Oo, 2, hindi pahapi-hapero like lang, kahit eh. sa ano, Oh. pinost yun sa Facebook, like it was all over social Nanal media. nan nan Nanalo na DLSU, 'di ko na pinansin, eh. Oo, kaya nga So, ano like yun? yung ano, muntikan na sila magsuntukan 'no, umawat lang si JD. Waki. Hindi ba si Yun Waki? yung kay Joaquin Manuel, yun yung binangga niya si Raylan Torres sa ano, from behind. Yan yun, tapos 'di Mm. ba may article pa nga si Joaquin Manuel na shinare ko pa nga yun, sabi ko ano, Waki Dillon Brooks Manuel. Parang for sure alam niya rin naman yun. Sinulat, minention pa nga yun sa ano eh, yung sa article sa Tiebreaker Times na ah, na pati mga Lasal fans ayaw kay Joaquin Manuel eh. So yun din yung na-notice ko. Tawang-tawa talaga ako nung nakita ko yung sequence na yun eh. And then yeah, pero at least nga ano eh, they kept it cool. Tapos yung mga coaching staff inawat agad. And yun lang naman for me, that at least for UP. Yun ang parang kasi yung series na to parang, well at least game 1 and game 2, um hindi mo makitang full force lahat eh. Kasi isa masama gising. Yung game 1, 'di ba? Masama gising nila sa game 2, masama gising ni UP. But ito lang, pero ano masabi ko, alam kong tambak parehong ano, games 1 and 2, but don't let the final score fool you na hindi intense yung laban, kasi intense na intense pa rin. I mean, kahit ako sa TV lang ako nanonood, kabadong-kabado talaga ako hanggang siguro mga ano, 3 minutes or 2 minutes, doon na nawala yung kaba ko. Na
as in kabado, hindi ako hindi ako mapakali nun kasi kung hindi tingnan mo, 'di ba alam ng mga UP, lagi mahilig mag-comeback. So hindi mo pwedeng i-discount yung factor na yun. Kaya nung nag-final buzzer na, yun, slowly nawala yung kaba ko. Yung ano ba, kasi yung game 1 kahit papaano napanood ko, hindi lang naman masama yung gising ng Lasal nung game 1. It's more of they're also forcing early three-pointers ng mga tambak na sila ng mga around 15, 16 nung second half. Nung sa game 2 naman ba, ano ba yung ginagawa naman ng UP on their offense at bakit yun nga, hindi sila masyadong nakascore nung second half? Yun nga, sabi mo nga, 2 field goals nga lang sila. Ano ba tingin mo? Parang pangit lang, hindi lang talaga sila makascore or may may ginagawa yung DLSU sa defense? Yeah, it's a mix of both. Maganda rin naman yung defense na ginagawa ng Lasal kasi nakakailang turnovers na nafo-force sila, especially nung nag-full court press sila. And also yung ano din na nakita ko rin was yun nga, kaya ko rin nasabi na malas lang din yung UP kasi yung mga attack na ginagawa nila dun, they kept on attacking. 'Di ba usually pumapasok naman talaga pero dun wala talaga, eh. Kahit Kaya yung mga parang point blank or hindi naman sa ganong point na parang tutukan na nagmi-minutes pa rin sila ng 2 beses, 3 beses, gano'n? yun talaga nakakailang consecutive ano sila, eh, yung drive ng drive tapos hindi pumapasok or minsan napapalakas. And then yung may mga wide open shots sila na hindi pumapasok. Kaya yun nga, for me malas lang talaga siya. So, and yung defense din ng Lasal ang ganda. Kaya ano, especially si Evanelli, 'di mo 5 steals pa lang, eh Hmm. hindi naman lahat sa 5 steals lang niya, marami pa siyang nagawa apart from the 5 steals na lumabas sa stat sheet. Tapos ang ano rin, yung sinabi ni Evanelli sa post-game press na effort lang talaga yung kulang. Dun talaga nakikita mo yung effort ni Evanelli dun. Kasi everywhere nandun siya, eh. Kung saan papunta yung bola after a miss, 'di ba? Pag kunyari may magbo-box out, sa kanya pa napupunta yung bola. So, And yun. Actually, nung nakita ko yung stat line niya ni Nelly nung game 2, parang nanghihinayang ako, sayang sana tumira siya ng 6 points para at least parang may feeling ko record na rin naman sa UAAP yun na nakapag-triple-double yung dalawang taon sa isang team. 'Di ba? oh, Kung nakapag-triple-double siya. So, wala, at least panalo, 'di ba? And sana yung effort, yung impact ni Nelly ma-duplicate niya into game 3. But before anything else, may na-discover ako magandang pag-uusapan. Pero gusto ko lang muna pag-usapan din si Escandor, kung paano nagawa ni Coach Topex to parang si Escandor tsaka si Coach Topex, yung relationship nila, it proves na talagang sometimes you just need to find the right coach. And to si Escandor, I think graduating na siya pero parang 4 years lang ata 'to naglaro sa DLSU, eh. First rookie year niya season 82 and bench saan? warmer siya sa Lasal. Like Taft? Sa atin? Oo, Oh, eh, oo. andun na pala siya? Oh, actually, if I'm not mistaken, na siya, kasabayan niya ata si Don Lim nung season 82. 80. 82 si Don Lim, Hindi, eh. hindi, season 80, pero si Don Lim 118 siya. Hindi ko sure kung 118 si Escandor, pero parang ang 118 din siya. Nag-team B ata siya 1 year, pero take it with a grain of salt. Basta ang sure lang ako, season 82 rookie year niya. Kasabayan niya si Don Lim. Tsaka si Oh, Don Lim. pero si Don Lim lumipat sa NU, eh. Oo. So yun nga, going back to Escandor, from season 82 to season 85, lang siya, eh, masasabi natin bench warmer. Yung final year niya, dun siya nagamit ni Coach Topex. And sinasabi nung iba, kaya lang naman binibigyan ng minuto kasi graduating na. Pero I think pino-prove naman simula game 1 nila against FEU, pino-prove ni Escandor na nag-improve siya and fit talaga siya sa system ni Coach Topex. And especially pinakita niya din 'yun nung game 2, 'di ba? And I think yung bigger picture nun is yung player, 'di ba? Even kahit sabihin natin first to fourth year mo sa UAAP, bench warmer ka, you still have one big year
into your belt na pwedeng magpakita ka. And I think it helps Escandor and his stocks, di ba? Going to the PBA if he ever wants to go pro, di ba? Pero yun, before kung saan pa mapunta yung usapan natin, balik tayo sa game 3. And ako, yung nakita ko from game 1 and game 2 na stats, kasi tinignan ko, ang gusto kong makita for both of these teams is improve shooting. Kasi game 1, DLSU only shot 8% sa 3-point area. Game 8% Game 2 naman, UP, 10% lang. So, definitely both of these teams, sobrang pangit yung ginawa nila nung yung game 1 shooting ng Lasal, then game 2 naman shooting ng UP. Di ba? And especially UP, medyo uncharacteristic for them to shoot only 10% from 3-point area, and at the same time, 2 3-point field goals lang yun. So, feeling ko tong game 3, mag-iiba to. Tingin ko kahit pa paano, itong dalawang teams na to, gaganda yung shooting percentage, yung magsasabayan to. And maybe from there, doon na natin makikita yung dikdika na laro na hinahanap natin for UP and Lasal. Yeah, that's definitely one. Pero ako ang gusto ko lang talaga makita is both teams masarap or like maayos ang gising. Hindi yung Yun nga. Tingin ko naman, kung maayos gising nila, they will shoot better from the field. Kasi yun na nga, yung stats na pinakita na sa atin na both of these teams, nung tinignan ko yung stats, makikita mo na yung winning team, sila parati yung may madaming offensive rebounds, madaming steals. So given na whoever will have the best defense will have a big chance of winning game 3. Pero both of these teams, defensive teams naman to. They have good defensive coaches. Diba? Especially ito si Coach Topex, si Coach Goldwyn, tsaka yung assistant niya na, yun nga, magaling maglatag ng depensa. Pero, a development that we would like to see is yung shooting nila, sana magsabay na maganda. And I think if maganda yung sabay, if parehong may magandang shooting on game 3, magiging kagulo yung larong yun. And I think it will be super epic, especially for the fans. Pahirapan makakuha ng ticket eh. Syempre. Tumambay ka sa gilid-gilid ng mga arena. Baka magulat ka sa mga presyo. Scalpers. May message nga ako sa sa marketplace ng Lasal. Ewan ko nandoon ka sa group na yun. So, may nagbebenta ng ticket. May message ako parang 2.5 ata yung presyo. Sabi ko wag na lang. Isa lang yun So, may kasama pa ako so ilang libo rin gagastusin ko dun. Ano pala, by the way, napunta tayo pala sa venue. Araneta. Meron palang Araneta. Medyo may nakita akong tweet kay Sir Pong Docanes na medyo trivia. Lasal this season, 6-0 from Araneta, naglalaro ng Araneta. So, definitely, medyo hindi natin alam kung yun. Hindi natin alam kung anong good sign ba yun na magiging 7-0 ba o mapapatid. So, wala lang. Ang cool ng trivia. Hindi, yung dadagdagan ko yung trivia na yun. Kaya yung may Coach Topex ba? Hindi. Kaya hindi ako sold sa trivia na yan. Kasi nung season 80, bale freshman tayo nun sa college. Ganyan din yung Lasal sa Araneta, undefeated sila sa Araneta. Tapos nung game 3 against Ateneo natalo. So kumbaga sinasabi mo, baka walang hiyain ba tayo ng Araneta this Wednesday? Oo. May chance na baka mawalang hiya tayo. Oo, kasi nangyari doon parang history repeats itself. Kaya pero syempre ang hope natin, well, at least as Lasalians, 'di ba? Hope natin na rewrite history, 'di ba? Yun ang well, the Lasalian in us but not the basketball fans in us. Iba yung ibang side yun Diba? Eto, parang lang, sorry, medyo nahuli lang din, isisingit ko na lang din kasi di ko alam ba't ngayon ko lang din siya naisip kasi siguro bumabato tayo ng trivia. Nung game 2 pala kasi, di ba, first ever win ni Coach Topex sa finals from NCAA to UAAP. Ito pa lang yung first win niya sa finals. So, 3 appearance sa NCAA, lahat sweep.
So this time around sa UAAP Tatlo nakakuha sa siya ng first NCAA? step. Oh, may baste siya na finals appearance noon. Kay Sweep. ano, Then dalawa Abueva? sa LP. Hindi ko sure eh. Basta isang baste, dalawang LPU, lahat yun sweep. And then sa DLSU niya nakuha yung una niyang win sa finals appearance niya as a coach. 'Di ba? So after four finals appearance for Coach Topex, nakuha niya yung una niyang panalo. And hoping tayo syempre makuha niya yung pangalawa this Wednesday. Pero going to the other side naman, si Coach Nakatulong yung Gold. pagpa-vlog ni Coach Topex eh. Pero going to the other side, si Coach Goldwyn naman, meron din siyang curse. Kumbaga si Coach Topex may curse nun eh. Game Pag 2. nagpa-finals na, pag napa-finals si Coach Topex na si sweep siya, si Coach Goldwyn naman hindi pa nananalo hindi pa nananalo sa UAAP finals appearance niya in any game 2, 'di ba? Tapos game 1 hindi pa Starting natatalo. so starting from last year, 'di ba, season 84. Pero ito, dahil napag-usapan natin na 3 straight finals appearance ni Coach Goldwyn, and at the same time, yun nga, yung curse tsaka yung blessing niya tuwing game 1 and game 2. Ibig sabihin lang nito, UP, third straight game 3. 'Di ba? So definitely meron silang yung experience factor dadating dito for UP. And nakita natin nung game 1 ginulat ng UP yung DLSU with their experience. Kumbaga minama eh. Para lang sa Sobra. akin medyo binalik tayo sa realidad ng buhay nun eh. Talagang, 'di ba, yung pag-aangas nilang UP nung game 1, Grabe rin yun eh. 'di ba, ramdam na ramdam natin yun. And kung ako nga sa point niya, feeling ko yung game 1 performance ng UP, medyo umabot sa point na parang nanonood ako ng Letran versus CSB nung nakaraang taon. Kasi kung paano mambully yung UP sa DLSU nun. 'Di ba yung pang-aasar nila, yung antics, and especially yung veteran dun sa finals, naramdaman natin from UP. So medyo ganun yung vibe. So coming to the game 3, mauulit ba yung game 1? Tingin mo na, yun nga, dahil experiencado na to sa do or die atmosphere itong UP. Gaano kalaking factor na lang? Say, gaano kalaking factor yung third straight do or die na to ng UP? Of course the experience is there, pero we can say the same, well, we can't really say the same sa Lasal, pero alam na nangyari nung game 2 eh, 'di ba? Nagkaanuhan sila nung game 2, no, parang nakita natin nung game 2 na despite the lack of experience kayang lumaban ng Lasal eh. Pero although masama yung gising ng UP, I mean not to take away yung panalo ng Lasal, pero 'di ba, masama talaga gising ng UP nun eh. So ang nakikita ko din diyan is, let's say, kung well, kahit papaano na rin maraming bright spots na nangyari. Tapos Kevin Kiambao, league MVP. Kahit hindi masyadong ramdam yung performance niya, yung performance niya nung game 2, imposible namang uulit yun sa game 3. I mean, Kevin Kiambao won the MVP award for a reason. And si Evan Nelly naman, 'di ba? Alam naman natin yung caliber ni Evan Nelly. Especially now na last game niya na sa UAAP. Regardless of the outcome, last game na ni Evan. So mas gigil pa siya na knowing na yung season 85 na nag-backfire yung claim niya na sila magcha-champion, 'di ba? Tapos ngayon may chance na siya na itama yung sinabi niya na supposedly season 85 pa. Kaya parang doon ko nakikita na, I mean, hindi ganong kalaking factor yung mapapakita ng yung pagka-veterano ng UP sa gantong stage. Agree naman. Pero lang, going back lang din sa sinabi mo na yung kay Nelly, yung claim niya last year na sila magcha-champion. Si KQ din nag-claim last year, 'di ba, rookie tsaka MVP. Pero Hindi this niya time around, 'di ba? Hindi niya kinlame, parang goal lang Hindi niya. niya ba claim? Personal Goal lang goal, ba niya? sinabi lang niya na Pero personal goal niya. pero naging mainit yung statement niya na yun, 'di ba? And maganda lang makita na after 1 year naging rookie tsaka MVP din siya. Parang nahuli lang. So maybe yung kay Nelly yung sinabi niya last year, baka nahuli lang din, 'di ba?
Especially, syempre, ikaw, for sure, yun yung, for sure, dinadasal mo, di ba? Mangyari talaga yun. Ako, Naman. ayoko munang mabate kung ano man yung baka mabati ko. Pero, ano lang, yun nga, ako feeling ko UP might have that factor na, magulat ulit yung DLSU on that third game atmosphere. I'm hoping na syempre wag, pero baka may ibaon tong UP, especially with their experience on do or die atmosphere. So, let's see. And ano lang, ako before, I'm just gonna end na I'm hoping nga na gumanda laro ng both of these teams, yung field goal percentage nila on the 3-point area gumanda. Kasi pag feeling ko kung gumanda yan for both of these teams, makakita tayo ng epic matchup talaga na baka umabot sa point na may buzzer beater na naman na mangyari. Pero I'll go to the hot take na kung may buzzer beater na mangyayari sa game 3, feeling ko hindi na si JD yung titirang yun. Iba. Sino si ano? Hindi sino? Hindi, wala. Feeling ko lang iba. Hindi ko sinasabi na from Lasal, hindi ko sinasabi from UP, pero feeling ko kung sino yung titira ng last shot, baka hindi si JD yun. Oh, eto bold prediction. Sige, bold walang wrong answers. Each team, sino tingin if may maggi-game winner man, sino ang tingin mo maggi-game winner? Sa Lasal hindi ko alam eh. Gago, bahala ka dyan. Pero sa akin, sige, paano pag na-shoot to? Paano pag na-shoot? Feeling ko kasi baka kung UP last shot, feeling ko hindi na si JD yung titira. Yun lang naman sa akin. Yun na nga. Kaya nga sino nga ang tingin mo? Like, possibly. Wala namang laruan, kwentuhan, laro lang naman to eh. Wala namang tama o mali eh. Mahirap. Pero feeling ko, ako sa tingin gusto ko si Cancino titira ng 3. Pero feeling ko baka si Alarcon is much Alarcon din ako for UP eh. Kasi towards the season nagkakaroon ako ng nickname kay Alarcon. Big shot Alarcon yung pag kunyari tumitira siya ng mahirap na tira. Parang magandang nickname kay Alarcon, Big shot Alarcon. Oh, inspired pa yun ngayon. Oh, and yun nga, 'di ba? So feeling ko Alarcon is already built for that moment, pero baka si Cancino. Para sa akin lang. Sa Lasal, sige ikaw, sa Lasal, tingin mo. Harold Sige, Evan. batiin mo. Evan lang? Eh si Evan naman talaga yung may pinaka malaking Hindi ko narinig eh. Evan lang narinig ko eh. Evan lang sabi mo. Kaya nga, pero siya yung he has that guts to take those shots. Kahit naman hanggang last year eh. Actually, nung season 84 pa nga eh. Kaya nga, di ba, yung yung from Nelly lead to to ibalik sa San Beda. Pati yung sa last year, yung turnaround niya na nakamamba pa siya. Oo. Kobe siya nun eh. Tapos turnaround siya parang si Kobe. Oo, yun. Pero other than that, ang dami rin namang clutch shots ni Evan. Kahit naman nung nasa NC pa siya, 'di ba, nung natalo sila sa Letran nun. Siya din dapat titira, nasupalpal lang eh. Pero before that, may 2 o 3 tres ata siya during crunch time eh. Siya yung humabol nun, tas from the logo of MOA pa yun. Logo ng MOA pa. Yung siya nag-inbound tapos hand off sa kanya, 'di ba? So Evan Nelly's built for that moment. Kaya for me, Harold Evan yung sige, tuloy mo lang 'yan. Harold Evan yung kung aabot man sa point na magla-last shot, Harold Evan 'yan. Ang close second sa UP wala akong JD, bibigyan ko na kay JD. Pero sa sa Lasal, close second, Mark Nonoy. Talaga, yun ang Mark Nonoy, yun ang inspirasyon ng podcast na 'to eh. Tira lang ng tira eh. Pati si Nelly din eh, tira lang ng tira eh. Anyway, kung saan na tayo napapadpating, it's time to wrap up. Parting shots na lang. Sa akin, total nga, sinabi mo nga yun, yung si Mark Nonoy, tira ng tira. For me, for Lasal lang, sana wag nilang hamunin yung UP sa shootout or offensive showcase talaga in game 3. Kasi simula PhilOil Finals pa lang nila, ayokong hinahamon tong UP ng talent sa talent lang.
kasi sobrang lalim ng talent sobrang lalim ng talent ng UP. Ako, for me, for DLS, yun nga, wag lang nilang hamunin yung wag lang nilang hamunin yung UP sa offense to offense lang. Kailangan kung hahamunin nila to offense, kailangan i-double effort din nila sa defense. Kasi yun yung magiging susi nila to get their championship on Wednesday. For UP naman, siyempre Lasal ako, so di wala na akong mapayo sa kanila, bahala sila. Di ba? Basta galingan lang nila, di ba? Siyempre, Sasabihin niya ako pa yung biased. di, sinasabi ko lang, wait lang. Ako, as a fan, gusto ko yung underdogs eh. Pag malakas ka, bahala ka sa buhay mo. So, yun lang, sinasabi ko na sa inyo, yung UP, sobrang lakas niyan. From UAAP preview episode 1 pa lang, takot na ako sa UP on kung gaano sila kalakas eh. So, bahala na sila sa buhay nila. Hindi na nila ako kailangan. Malakas sila, di ba? So, wag lang sila mapatid sa DLSU. Yun lang naman yun. And, ikaw, ano bang parting shots mo? Ako, well, alam ko naman magiging maganda yung laro regardless of the outcome. Pero, yung na ano ko lang is, parehong team kasi may antics eh. May uma-antics, low-key uma-antics din naman si Austria. Nakikita mo naman nung game, 'di ba? May Dila factor din siya. UP, syempre sila yung pinaka sa ganyang sa mga antics. Pero ang sa akin lang is yun nga, wag magpapadala sa mga either regardless of which team. Kasi 'di ba, muntikan na nga, buti nga naawat lang agad pero muntikan na rin mangyari nung game to yun. Tapos si Evan pa, siya yung pinakakailangan siya yung pinakakailangan sa team kasi siya yung nagpapagana ng sistema ni Coach Topex eh. So, yun na, wag na magpapadala. And then, syempre yun talaga, sana masarap ang gising ng both teams para until, siguro kung game 2 pa lang, malala na yung kaba ko. Ngayon, baka habang nasa trabaho ako, kasi wala, office hours pa ako nung by game 3 eh. Baka nagte-training pa kami nun. Like yan, sa meeting namin hindi ako mag baka magulat na lang yung mga kaopisina ko bakit ako biglang tumatalon or like hindi ako makafocus sa sobrang kabay. So, yun, I think, game 3, definitely, for DLSU fans is mga kaabang-abang kasi tagal na din natin hindi nagpa-finals. For UP, syempre, this time around, sila yung favorites eh. Sila obviously the favorites. So, inaabangan din nila talaga yung makuha nila yung rightfully theirs na, yun nga, yung feeling nilang rightfully theirs, inaantay na nilang makuha, di ba, makamit nila. And eto na yun sa Wednesday. Sa akin eto na lang yung pinakalas ko. Wala akong gustong parang hindi ako kinakabahan tulad mo na Wednesday pa lang kinakabahan na kasi hindi naman ako bias. Sheesh! Pero, joke lang. Pero ako hindi ako kinakabahan, pero ako gusto ko lang makakita ng gusto ko lang ng mas magandang laro, yung yung dikdikan na finals talaga. Yung kahit parang na hindi ka game na 3 ng 84. yung parang alam mo yung parang hindi ka naman super invested pero pag pinanood mo yung laro, yung parang hala, yung maaano ka talaga. Oh, Ma-invest ka through the games. 'Di ba? Yung parang kahit sabihin, gusto ko yung makakita ng kahit hindi UAAP fan yung manood, yung mai-invest sila dahil sobrang intense yung matchup on game 3. Yun yung gusto kong makita. Kasi feeling ko sana ganun yung mangyari. And yun lang naman. And let's have a really great time on watching the UAAP finals on Wednesday. Kaya supportahan natin UP versus DLSU sa Wednesday. And yun, yung kanina din natin pinag-usapan, yung women's basketball din ng UAAP. Definitely both of these matches on Wednesday, kaabang-abang. Kaya sana supportahan nyo. And kung umabot kayo dito, please like, share, and subscribe to our channel. Yun lang naman, that would be all. This is Miggy C, kasama ko si William Go. and until then, Take it take it away. easy, stay safe, have fun.